That is good. All the time. And all the time. God is good. Praise God. Ang hinahangin na lang sa pagkito. Let's prepare our hearts to listen to the Word of God. So before that, the book of Isaiah, chapter 9, verse 6. The Word of God says, "For unto us a child is born, unto us a son is given. The government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Pinulong ka natin sa mga sa pagkakas. Let's come to God in prayer. Yes, Lord, we are here with open minds and open hearts, knowing that you are in our midst. You have said in your words, 2 or 3 are gathered together in your name. There you are in the midst of them. We thank you because we are serving a great God, who is the source of everything. And you are our Almighty God. Wala'y mga sinaligdan, ikan kanimo. Tungkol kay gamanan ka, kung ikaw ang among Diyos na among kialagaran. Pasayloa kami kung doon na kami mga kalapasan. Tingaling pinagi sa among nauna, sa among pinulungan, o tingaling pinagi sa among pinuhatan. Nagamiyo kami na ikaw igsulti nga ni kanamo. Aron kami magapatalingog kanimo, o magaduol kanimo, magahangyo nga imo kami sa iluon. Aron madawat namo ang mga panalangin nga espirituhanon nga imong ihandam namin. Kay pinaagi sa imong mga pulong, mga hatag inig, kadasig, kaligkon, kalipay, kalinaw, sa taksa-taksa kanamo na nag-aalakad kanimo. Mao ka na ang among prayer. Ang imong presensya maka-prevail dinhi sa among kahiwala. Na bisan unsa ang among pagkahimuon, kinahanglan sigurado kami nga ang imong ngalan mao gyud ang among taga-alugdungog o himaya. Thank you, Lord, kay
Doon na kay mga minsahiro nga imong giandam. Naron magpasabot sa imong mga pulong ngani kanamo. Labi ng Diyon ining katapusan na panahon dinhi sa kalibutan. We are so grateful, Lord, for your direction and your presence today. Gamit kami nga ikaw sa pagkapadalangin sa among nasod, ingon man ang among siyudad. Gamit kami, Lord, na ang imong ingarian maugayon ang mag-prevail tungkol kay kamuhanan kaman. Among gitugyan ang tanan nga buluhaton karon. Gamit kami nga ikaw magkapanguna kanamo nga ikaw natabang sa matapusan nga among ihiklin ang mga babag aron makagawan kami sa panalangin sa pagmaymay o pagpanuntok na nagagakan sa imong mga pulong. Salamat sa imo ng imo o sa imong pang pagkabuhaton na laygon ka. Kahit pinigtanan among inangko, pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Jesus, you are the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're the sailors that sing. Oh, Jesus, if I had to only I sing, you're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. Thank you. Please be seated. Praise God. And now let's prepare our hearts for the gift of giving. Hallelujah. Praise God. So let's give your all to the Lord. Let's prepare our tithes and our offerings to Him. Amen.
accept this from the bottom of our hearts. We pray this money, these resources will be used for the expansion of your kingdom. Thank you, Lord God, for everything that you have done and what you're going to do through us, because this we ask. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ando na ito ang tanan. Amen. Amen. So importante para sa itong pagsimba ang pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Hindi na kadugayon. Ako nang ihatag ang panahon sa itong pastor. Alalayan ko si Pastor Tony Alaba. Ano ka na pa ka? Salamat, Brother JR. And once again, maayong buntag tanan. It's another Sunday ato ang pagtunan ng pulong sa Ginoo, and especially ato ang bulan karon or atong tema, we'll be talking about Christmas or the birth of Christ, the first Sunday of December. So, if you have your Bibles with you, I request everyone to please stand. Open Luke chapter 2, verse 8 to 20. I know this is a familiar verses to each and every one. Kinahanglan natin i-apriho ng ating Biblia. Luke chapter 2, verse 8 to 20. The word says, "And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be the sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger.' Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, 'Glory to God in the highest heaven, and on the earth peace to those on whom His favor rests.' When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, 'Let's go to Bethlehem and see this thing that had happened, which the Lord has told us about.' So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told to them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all things and pondered them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they have been. So, let us pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful verse that we have read. We thank you, Lord, for all the goodness that you have done in our life, especially for the salvation that we have encountered, O Lord. And we pray as we continue to learn about your words, we pray that you will guide us, help your messenger to be able to relay your message to each and every one of us this morning in simplest form for us to be able to understand. This we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Okay, once again, maayong buntag sa atong tanan. Bago na po nga Domingo, ng atong pag-aisgutan ang mensahe regarding about sa pagkatao ng Jesus Christ. So the title of my outline or the message today is the message of Christmas. Okay, the message of Christmas. So, kung mapansin ninyo,
Kung naalala ninyo, sa pinaka-December, or pinaka-December ba? Sa pinabay ng mga December, ako alam ko di siyang gigamit isip nga verse sa ato ang elaborate karong buntaga. No? Nganong gigamit na ko ni, it is because para sa ako, mahinungdanon isa nga mensahe o mahinungdanon nga verse alang sa ato ang mga Kristohanon na. Pasayra nato unya sa pagpadayon nato kung anong mahinungdanon kini para sa mga naanay Kristo sa kinabuhi. So, a short historical background kung unsay panghitabo kung unsa ang panghitabo ani nga verse nga atong ibasa. So, kung tan-awon nato sa verse 1, magsugod ta sa verse 1 or the start of the verse 1 of chapter 2 sa atong verse is that si Mary o si Joseph nagapangandam nga muuli sa ilahang sa lugar ni David or town of David para magkaroon tungkol sa census nga pagkahimuon sa ilahang lugar. No? So kinahanglan ulit sila para ma-counted sila as sa census nga pagkabato di ba natay mga census na ginahimo to count kung pila ka tao ang nagpuyo sa usa ka limalay. No? Pila ka tao o pila ka membro sa usa ka panimalay ang naa. So kinahanglan ma-counted. So pauli si Mary o si Joseph. So as the verse continues, niabot kita talks about the shepherds. No? Nasayra na to sa pipila na ka mga sermons or pila na ka-studies na ito ang ginahimo that shepherds sa unang panahon, they look at the shepherds as the lowly or mga kanang ginatawag na cast out of the society. When we say cast out, mga tao nga wala na gidawat sa usa ka komunidad. Sa kasi-kasi o mga daghan nga rason. Probably, pasig mga ginatawag sila nga mga kriminal sila. Naa sila criminal record. Nung nasa dili na sila dawaton kitungod isip sa usa ka komunidad, himuon na po nila pag-usab ang ilahang ihimo nga krimen. Possible, isa pa, possible, mga tao sila nga walay maayong ginahimo sa ilang komunidad. Another reason, isa pa, they are people na kanang ginatawag na mga pobre or mga uyamo. Wala, uneducated, wala naka-eskwela. Wala sila ginadawat sa ilang community. So shepherds were among of the lowest social classes sa unang panahon dito sa Israel. They were often seen as dirty, unreliable, unspiritual because they live outdoors and far from the society, far from the temple. Wala na sila bili sa usang komunidad. Hugaw silang pananaw. Yet God chose them to be the first recipient of this good news. So God is showing God's heart for all the people, especially those who are humbled down. Sa ilang panahon, humbled down by the community. Mga tao na wala ginawa sa ilahang komunidad, they were humbled down by their community. Kumbaga, italikdan na sila. No? So, but I believe they have hope for a better for themselves. Kumbaga, sa ilahang sarili, nag-hope sila that someday their life will change. Their situation will change. No? Sometimes, mapansin ba ninyo nga, inaanak ko that before, natay gina-pray na nga, mayroon someday, mausap ko naman ang kinabuhi. Madato ko. Or, gusto ko na ako mausap akong kinaiya.
So kaning mga tao, I believe that they have longed for a change in their life. Kausaban sa ilang kinabuhi. Right? So, another one. This shepherd, they watch their flock during night time. No, ginabantayan nila. For sure, wala sila katulog. Itungod nga no, possible at night time na ay mo atake sa ilahang mga sheep na ginabantayan. O kung naay mo atake sa ng sheep, makuhaan ng isa, kung sa'yo may tabo, sabuan sila sa ilahang amo. Okay, naman sila amo, na may nag-iyat ng sheep na ginabantayan. Makasamaan sila and to the point na wala na sila mudawat sa ilang trabaho. Kung sa kung may income mo nila, mahimo na sila kriminal na po, mangawat. No? So I believe that the shepherds, they took this job hoping that someday something will change in their life. So still, they have hope in their life. They were humble, but they have hope. Makita ba natin na sa itong sarili? No, katong niaging panahon nga wala pa tayo relasyon dira sa Ginoo, naga-hope ba ta, dapat tayo mga tinguha sa una nga gusto nato mausap atong kinaiya, gusto nato mausap atong kinabuhi. And to some point, sa dihang nakailata sa Ginoo, adun na yung dako mag-usaban ni nahitabo. No? Di pa ta malipay ana, o dili pa ta kanino, wala naman nino, nahitabo naman eh. But if we look at our shepherds before, sa ato ang time karon tanaw na to, dili pa ta maluoy sa ila. Maluoy ta na tay kaluoy nga ma-feel towards them, tungod sa ilang kahimtang, na gusto nila mausap ilang life. No? So shepherds sometimes stay up all night for how many weeks during kanang daming season, kanang naanay mga natawag na buntis na ang mga sheep na kanang breeding season, no? So mo na ang ilang ginabuhat. Some scholars believe that these flocks na ilang ginabantayan might be the supply sacrifices. No? Kumbaga dito nagakuha ang mga sacrifices para i-offer dito sa temple. Sacrifices in the temple of Jerusalem, making their duty more important. No? Although they are shepherds, they are lowly, but their role or ang ilang trabaho dito as a shepherd, magbalantay atong karnero, is still significantly important. It means that their life is still also important. So unang nagapaningkamot din sila nga dili sila matulog. Bantayan din nila ilang mga karnero, kay tuod importante ang ilang role. Kung pasagdan nila ang ilahang mga sheep, so sa may tabo, katulong sa mga wild animals, wala na sila pang sacrifice. Diba? Nakita na to ang kanang ginatawag na logic or kanang ginatawag na analogy ba naman? Tama. Every role is important. Dili lang maliit lang ang pagtanaw nila sa shepherd, but it is still important. So today, since Christmas, a lot of messages or ang messages na ato ang mga madungog talks about the message of the birth of Jesus Christ, right? No? Unsa ang kanang ginatawag na importansya sa Christmas. So, but mag-isgot yato ana, but ato ang tanawon in the end, kung unsa ang isa ka sometimes makalimta nato nga mensahe para sa mga Kristohano. Lipay-lipay lang ta, happy-happy lang ta, pero sa likod ana, adun na dahil responsibilidad sa mga Kristohano. No? Christmas often feels bright, joyful, and full of celebration. But the very first Christmas came during the darkest night of the year. Sa ato katong time, panahon sa mga
mga shepherds. Darkest, kumbaga nasa time na importante kay tungod na ay mga newborn sheep or lambs. Ang importante nga magmata sila kay tungod ana nga panahon, I believe it's a new moon. Ngit-ngit kayo sa katay. No? So, today, we look at Luke chapter 2 and discover 3 truths about the Christmas message. So, first one, point 1, God's message of hope comes to the humble. No? Kita natin sa verse 8. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch. So, when we say humble, na-mention ako kanina, the people that we are talking about were the shepherds. They were humbled by their actions before. And they were humbled also by their community. Diba? Dili ba ka mag-humble down sa imong sarili kung sa imong community dili nakadawaton? Magbataas pa ba ka sa imong sarili kung ang tanan tao di nang dawat sa imuha? Diba? So sa ilaha, ang mga shepherds nag-humble down sila sa sarili to the point that they took the one of the dirtiest work niadtong panahon na. Shepherd, being a shepherd. So, God chooses ordinary people. Shepherds were not religious leaders. They were not kings. But they were poor, unseen, unconsidered, unclean sa ilahang panahon. Yet they were the first to hear the Christmas announcement. So God is not looking at those prideful hearts. God is not looking at those boasting person. But God is looking at those humble heart. Mga nagapaubos, dito mo doon ang Ginoo sa mga tao na nagapangayo kaniya. Nagapaubos niya kaniya. Kung nagapangayo tabang niya kaniya. So, makita ba natin nasa itong sarili? Nakita ba natin itong sarili sama sa mga shepherds that we are being humbled down? Kung saan may maka-humble down sa tuwa karon? Problema. Kabalo ko kitang tanan nag-atubang ang problema. Problema nga that we believe na dili nato kaya atubangon, nakita lang. That's why we are humbling down ourselves. Ya atubangan sa Ginoo kung nagapangayo ta og tabang. Ya kaniya. In James chapter 4 verse 6, God gives grace to the humble. Nagahatag og grasya ang Ginoo sa mga tao nga nagapaubos ilang sa kaugalingon. Nagapaubos ilang kaugalingon ang tubangan sa Ginoo. Another one, 1 Samuel chapter 16 verse 7. God looks at the heart, not the outward appearance. Nagatanaw ang Ginoo sa kasing-kasing kung dili sa panglabas. Kasi pag musuot ta ang mga gisi-gisi, kasi pag musuot ta at kung ka ng mga ginatawag mga tuxedo, diba? Amerikana, kung atong kasing-kasing wala diya kaniya, atong kasing-kasing wala nagpaubos diya kaniya, still, we are not worthy. Diya sa iya. No? God's message begins with do not be afraid. In verse 10, bakit sa ingon sa angel? Fear not, or do not be afraid. In other translation, do not be afraid. So nga naman, why is that God, or the angel said, the messenger of God said, do not be afraid. No, kung atong tanawon, atong balikan ang verse, niabot ang mga anghel
sa tunga-tunga sa gabi eh. Sa ngit-ngit kaayo nga tayo, wala pa may mga suga sa una no. Wala pa may solar charge na kuan. Possible mga kandila, lampara. Kung ting tulog na, siyempre palong na tanan. Pero tingit-ngit na. But nitalit lang og hayag na mura og sama sa ni siga ang adlaw. So sa nahitabo, the shepherds trembled. Nahadlok sila. Kung sa representation no? Representation that the shepherds being dominated by fear sa kalibutan. No? They were dominated by fear. Sa kalibutan lang, naghahatag sa ilaong kahadlok. Apan niingon ang anghel that, or ako saan pasawa, fear dominates the world. Fear of our future. Fear of our finances. Diba? Daghan kayo tayo kahadlukan karon. Tama ba? Daghan kayo tayo kahadlukan kung saan ka nang ginatawag nga dili na sure, uncertain ta. Future, finances, physical health. Diba? Mahadlok pa ta nga magluyan na? Mahadlok pa ta nga sakit? Yes. Another one, failure. Fear of failure. Nahadlok pa ta nga basig makasamaan ta? Kay tuod ba natin nahimo ako ang mga responsibilidad? Yes. We fear that. But the first word that the heavens speak is fear not. It means there is hope. Maski pag makahimo ta og dili maski pag naatay kahadlok, naatay mga kabalaka, ang giingon, fear not. No? Fear not. Ingon ang angel to fear not. Why is that? Kung sa kaya, nganong kung sa'y reason, nganong niingon ang angel that fear not, kung sa'y simbolo ani. No? Kung sa'y simbolo ani, tanaw na to. The word fear not symbolizes that there is hope. Ayaw kahadlok kay naanay paglaom. Yung sa ingon sa angel, sa verse 10. Ingon sa, fear not, for I bring good news. Ayaw kahadlok kay nagadala kami o nagadala ako og maayo nga balita. And that good news is the birth of Jesus Christ. So diri sa kalibutan na igsoon, kung kita naa dira kang Kristo, kung kita adunay relasyon, aduna kitay pagsalig, pagtuog, gidawat ato si Kristo, isip atong Ginoo kung luluwas, we shouldn't fear. No? Dili na dapat mahadlok sa kung unsa man ang mahitabo sa ato ang kinabuhi. Aduna man tay kapakyasan, aduna man tay kabalaka, aduna man tay pagkaluya, aduna man tay mga uncertainty sa atong kinabuhi. Let us always remember this word, fear not, because God is with us now. God is with us. If we are with God, or if we are in God, if God is with us, who can be against us? Okay, so thank you. No? Kung naa ang Ginoo sa atong kinabuhi, nasa atong taliwala, dili na ta dapat mahadlok. We will just continue to do kung unsa ang ipahimo sa ato, unsa ang gisugo sa ato nga himuon sa Ginoo, magapadayon lang ta og himo ana. Because God will help us, God will protect us, God will strengthen us. That is the message of fearing not. In Isaiah chapter 41 verse 10, fear not, for I am
the Lord is the light and salvation, whom shall I fear? Dili na ta dapat na imahan ito po igsoon. Kaning kaluwasan na itong nabatunan, kung sa pa may ano na ito, no? Kinahanglan ang magpadayon kung unsa man itong isuko sa atuwa sa Ginoo. Letter C. This news, nasaktan, or medyo paspas ra, or no? This message is for all the people. The angel said good news of great joy for all people. This includes everyone. No one is exempted. Kani nga mensahe para sa tanan. But not all accepted this message. Not all received this message. Kung nakadungog man sila, kabalo sila kung saan mahinungdanon karong December, Christmas, but they don't have the heart to receive this message. No, na-mention ako ganyan sa Sunday school or sa mga Sunday school ganiya is that dili importante kung unsa man ang imong dekorasyon sa imong panimalay, unsa man imong handa sa inyong Noche Buena. The most important thing is the heart of those members dira sa panimalay. Second point, God's message reveals His glory and peace. Verse 13 to 14. Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared. The heaven rejoiced at the Savior's arrival. Naglipay ang langit sa pag-abot sa mangluluwas. Pagkatao sa mangluluwas, naglipay ang langit. Entire army of angels filled the night sky. This was not a soft lullaby, but this was a sing or a song of heavenly victory. So it means, naglipay ang langit kay tungod, na tao ang manluluwas, and for those who will receive this message, salvation will muabot yun sa ilaha. Salvation will reach them. So in Revelation, tanaw natin sa Revelation, angel sings around the throne. And in Hebrews chapter 1 verse 6, let all God's angels worship Him. So it means the angels are worshiping baby Jesus at the time. Nagapakita lamang the authority of Christ even to the angels. So kung even the angels, Christ has an authority, how much more dali sa kalibutan? How much more sa mga tao? And this message, letter B, the message of peace. Peace on earth to those on whom His favor rests. So it is not a political peace, like naaslay agreement or naay ka na tinatawag na ceasefire, ay peace. A peace that is temporary, mahanaw lang na peace, but a peace only God can give. The message of peace only God can give. Jesus, according sa Isaiah ganiha, yung dito, Jesus is the Prince of Peace. Jesus is the Prince of Peace. This is the message that God wants us to remember, that God wants us to hear, that He brings, or God, or Jesus Christ, was born to bring
bring peace. No? Pinaagi kang Kristo, magkaroon yun o peace. So, sorry, peace sa kalinaw. No? Magkaroon ng kalinaw ang tagsa-tagsa na tao kung whom His favor rest. So kita maigsoon, I'm sure that God's favor is in us. God's favor rests in us. So aduna kay kalinaw ang tagsa-tagsa na ito ang kinabuhi. Amen? Kalinaw na kanang mas inunsa ang atong paghimuon, pagabuhaton, ang Ginoo magatabang sa atoa. Kung kana ang atong paghimuon is according sa iyang kabuton, ha? Apoy ko na basig niyo ang puton ang kunay niyo ang gusto buhaton. No. God helps us if we are doing His will. God will strengthen us. God will provide all our needs if we are doing according to His will. Right? So in third point, the last point, God's message or God's message to do or to a right response to Christmas. So kaninga mensahe or kaninga point talks about sa ato ang mga nagtuo ani nga mensahe. Did you believe? I'm sure you believe in this message. That's why you are here. Amen? Pinaagi sa ato ang mensahe, pinaagi sa kinabuhi sa mga shepherds, nakita nato kung unsa ang responsibilidad sa usa ka nagtuo. Letter A. The shepherds responded with obedience. Sa dihang nadungog sa mga shepherds ang mensahe sa anghel, they did not set it aside. Sa dihang ang mga shepherds na kadungog sa mensahe, wala nila gitaligdan itong mga mensahe na ilang nadungog. But instead, they talk with each other and they go to Bethlehem para makita ang mensahe, makita ang kamatuoran sa mensahe na gidala sa mga anghel dito kanila. No, unsay giingon sa verse, let us go to Bethlehem and see. Kung silang mga shepherds, balik ko na po ng shepherds. Shepherds na adunay kagustuhan o naay timuha na magkaroon o kausaban sa ilang kinabuhi. Pagkadungog nila sa mensahe sa anghel, pwede man sila mayon nga, mas importante ni magbantay o kuwan, magbantay o kanang karnero. Okay, ting ano ba yan? Ting kanang breeding season. Diba? But instead, niadtugid sila sa Bethlehem to see that message na gidala sa anghel sa ilaha. So it means they believe on the message. It means dituo sila sa mensahe sa anghel sa ilaha. No? It means mas importante ang mensahe sa ilaha kumpara sa sitwasyon sa ilahang mga karnero. No? O manilita po sa ito karon. That's why we believe on the message. That's why naata ni karon. Because we believe on the message. That's why we are here. Amen? No? So muna nakita po sa mga shepherds, they believe on the message and they go to see the message. And they did not delay. Sa ubang translation, they hurried, tapos they rushed, they do not delay. No? They did not doubt the message
message, and they went to Bethlehem and see the child. In James chapter 1, verse 22, if you believe in the message, if you believe in the words, ingo sa James, be doers of the word. No? Faith, in Hebrews also, it says, faith leads into action. Kung ano na kay pagtuo o pagsalig, mulihok kita. Naigsuon. Apa mo? Kung ano na kay pagsalig sa pulong sa Ginoo, mulihok kita. Dili pwede na natay pagtuo, pagsalig, grabe. Nalang taliha. Lingkod-lingkod lang ta. No. We must be the doer of the words. No? O nag-ingon ni Kristo, di ba? To share the gospel. To share the good news. So sa gihimo sa mga shepherds, after they prove, after niya na pamatud-an, na tinuod ang giingon sa mga anghel, na adunay bata, nga mao ang manluluwas, mao ang Messiah, mao ang Lord. After they have proven it, na tinuod ang ilahang nadungog gikan sa mga anghel, kung sila nakibuhat. Verse 17 to 18. After finding Jesus, and they made known what have been told. Ilahang gisulti sa uban. I-share nila. After nila nakita nga tinuod itong giingon sa anghel nga naay bata nga mataod diha sa manger, wrapped in swaddling clothes. After they have proven it, they told the message to others also. Mga igsoon, napamatud-an ba nato ang mensahe? Napamatud-an ba nato nga ang gospel tinuod? Amen. So, unsa atong buhaton? Manguli pa? Mag-share sa pulong sa Ginoo. I-share ang gospel. No? I-share ang gospel. Matthew chapter 28. Sa Gingon, go and make disciples. So it means, isulti nimo kung sa itong mensahe. Kung i-train nimo ito imuhang i-sharean, no? To be able to share also. Okay, after nila i-share, after i-share sa mga shepherds ang mensahe, no, last na. After nila i-share ang mensahe sa uban, sa mga tao may nang nasugatan, sa mga tao may nang nakaila, nakahalubilo at mga time, kung sa'y naitabo, nanguli sila, or they glorified and praised God. Their night of watching sheep became a night of worship. So how can we glorify God? Unsay pamaagi nga unsay pamaagi nga ang mga shepherds sa ilang kinabuhi nahimo nilang nag-glorify ang Ginoo, nag-worship sila sa Ginoo. By changing their character, changing their mindset, changing their action, changing their pag-istorya, dawis ng istorya. Pinaagi silang action as a shepherd. Siguro, ilahang gitarong na pag-atiman ang mga sheep. No? So nagkaroon ng kausapan ang ilahang kinabuhi, which is mao ang ilahang mga tinguha. No? Kita nakatinguha, kita nga mausap atong kinabuhi before. That's why karon itugutan sa Ginoo nga mausap na atong kinaiya. Ang atong character, ang atong pangunahuna, ang atong mga pinulungan. So pinuagi na we are worshiping God and we are glorifying and praising God through our actions.
action, speech, and thinking. Nausab yun ka. So ang mga shepherds, they were changed also. So mga igsoon, kausaban ang mahitabo sa mga tao sa dihang mutuo o musalig sila sa mensahe sa Ginoo. So in conclusion, the first Christmas teaches us that God is coming, or God comes to those who are humble. Una nga ito ang first point. Or first point ka, God comes to those who are humble. Mga tao nga nagpaubos sa ilang kaugalingon o niduol diha sa Ginoo. Another one is God offers peace through Jesus Christ. Pinaagi kang Kristo, makabaton bito tao, kalinaw. Mawala ang atong mga kabalaka. God calls us to respond with faith, with proclamation and worship dira kaniya. So ang challenge nato karon mga igsoon, this morning our challenge is let us not be just the hearer of the words. Especially karong Christmas season. It is a good time or best time na i-share nato ang pulong sa Ginoo. I-share nato ang kinabuhi ni Kristo. Because the hearts of people this time is open. Or ang ilang panguna-una is open for Christmas season. Let us not be just hearer of the words, but let us be like the shepherds and share the gospel to others. And let us worship God with our life. Amen. Let us pray. Dalaygon ng mauna kong lagi kong mamahan. Masalamat Ginoo sa tulong ang kapatiman. Nagpasalamat kami Ginoo na pinaagi aning tulong. We are reminded that as a believer, kami nga mga tumulo na, mga naluwas na, amo ang responsibilidad Ginoo na i-share ang pulong ngadto sa uban nga wala kami diha nakaila kanimo. Usa Ginoo nagaampo kami nga pinaagi sa imong gahom. Ikaw Ginoo magahatag ka namo og igong usog ug kadasig ug maayo nga panguna-una Ginoo. Nga mahimo ginamo ang among responsibilidad. Ma-share namo ang imong gospel, ang maayong balita Ginoo. Ginoo ano na mga kalam nga among padadali sa mga daghang salamat Lord sa tanan imong kinabuhat sa among dalaygon ka sa walay katapusan, kay tanan ng pinaampo, pinaagi lamang ni Kristo ang Ginoo. Amen. Atong palakpakan mo po ito. Maraming salamat pa sa Paul sa pag-update sa unang mensahe sa Pasko into 2025. More than 2,000 years ago, kasama ng mensahe na ako nalungog karon. Mao ang mensahe na ipadayag sa Buddha nganto sa magpalamatay sa kanila. Ordinaryo ang mga tao, pero doon ay kabahin sa plano sa Pinoy sa kaluwasan. Whatever situations we are in, sinabi natin kalidad at panginoon. As long as willing kita
atong susihon kung tinuod ba ang kamatuoran hataw ng usapan sa kinabuhi. Kung nausap na ang atong kinabuhi, panahon na nga atong ipaambit at ibuhat sa Ginoo sa tagsa-tagsa natin. So ang dako ang luwaro nato ang pastor is here. The Lord says that God has given first to the angel of the shepherds and to us here. And we will also desire to share it. Everyone who has an opportunity, kita makikimaman kanina. Karoon mo ang unang Domingo sa atong panibawag sa Disyembre o naka-schedule ka na sa atong balaan na panihapon. No? So, ang balaan panihapon nag-isgod sa katapusan ng pakigsanduhon ni Kristo kauban ang iyang mga tinunan. Hukuman niya na misunod siya sa kabuton sa laging pagmamahal. Namatay siya sa cross. Hilubog apan ang pananaw sa akong tawagon ang atong mga libon na si Brother si Sherry Park.